Good morning, everyone. Welcome to our streaming this morning. Mga kapatid, tayo po ay muli nagkita upang aralan ang salita ng Diyos sa umaga pong ito. At ating pag-aaralan ngayon ay nakikita po natin sa book ng Proverbs. Proverbs 19, verse 20 and 21. Listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days. Verse 21, there are many plans in a man's heart, nevertheless, the Lord's counsel that will stand. Glory to God, mga kapatid. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa kanyang mga salita. Hallelujah, glory to God. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, is about be wise as son and daughter of God. Paano nga ba tayo magiging wise bilang mga anak ng Diyos? Ano nga ba ang ibig sabihin ng wise? No? What does the Bible say about listening to counsel? Number one, listen to counsel. Number two is about receive instruction. And number three, be wise in your life. So, mga kapatid, ano nga ba ang ibig sabihin ng listen to counsel? No? Kasi marami tayong maririnig ng mga counsel, mga counselors dyan sa iba't ibang klase ng buhay. May mga counselors na sa health natin, sa physical, sa financial, may mga kanya-kanya mga counsel saan. But, ano nga bang ibig sabihin ng listen to counsel? Why is it important to see counsel? No? Whether you're feeling really down, going through tough times, having crisis, or just want to know yourself better. Counseling can be a big help, a way to understand yourself better and figure out how to handle different situations in life. So, di ba sabi dito, sa Proverbs, sa 19 verse 20, no? Natin dito, listen sa counsel. So, ito pinag-asaran. Dapat marunong tayong makinig sa mga payo. No? Without counsel, plan fails. But with many advisors, they succeed. So, sabi doon sa Proverbs 15 verse 22. So, maganda talaga, meron nag-aano sa atin, nag-counsel sa atin, meron nag-a-advise sa atin. No? For by wise guidance, you can wage your war, and in abundance of counselors, there is victory. Yung po ang sabi sa Proverbs 24, verse 6. So, maganda talaga meron tayong counselor because ito ay nag-guide sa ating mga kapatid. What does the Bible say about listening to wise counsel? No? Sabi sa sagot ng sabi sa Genesis 21, wise counsel will help us seek God's best for our life by looking at all sides of issues. No? So, nakikita natin, no? Makakatagpo tayo ng the best na mga advices once na tayo ay lumapit sa Panginoon. No? Si Lord ang magbigay sa atin ng mag-guide sa atin to the Holy Spirit sa ang magtutulong sa atin, mag-guide sa atin. No? What does the Bible say about ignoring wise counsel? It is common to hear people say the multitude of counselors, there is wisdom. While there is truth in the statement, the scripture actually says, in the multitude of counselors, there is peace. No? Pero kung hindi ito susunod sa mga counselors, meron din pong warning. Sa Proverbs 11:14, refusing to receive godly counsel places us in a pathway to destruction. So, mag-iingat ng mga kapatid. Kasi kung hindi tayo marunong sumunod sa counsel ng Panginoon, destruction po ang ating pupuntahan. No? Ang maghihintay sa ating destruction kung hindi tayo susunod sa good counsel ng Panginoon. Sa Proverbs 21 said, a wise man will hear and will insist learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. So, tayo, isaalang-alang natin mga kapatid ang mga wise counselors natin. So, to the Holy Spirit, ang Panginoon na sa atin, to the Word of God, number one, no, ito talaga ang ating pinaka-best na mag-guide natin ang Bible sa atin. Pangalawa, ang ating mga pastors, ang ating mga mentors, mga disciple leaders, sila ang ating wise counselor sa buhay natin. Tayo po ay dapat marunong makinig sa ating mga wise counselor. No? So, we will listen to our
counselor. Yun po mga kapatid. And number two, receive instructions. So, paano tayo mag-receive ng instructions? What does the Bible say about receiving instructions? So, sabi dito, be wise. The wise in heart shall be called students, and the sweetness and the rich in secret learning. Ang sabi sa 21. Sabi sa 22 months ng Bible 16, understanding is a wellspring of life. Instruction of schools is really true. Kung tayo ay makikinig at tayo ay marunong tumanggap ng mga instruction at susunod sa mga instruction, magkaroon tayo ng life, wellspring of life, magandang buhay. Pero kung hindi po tayo susunod sa tamang mga instruction sa ating buhay, mabilis tayo ng landas, no? So, ang Bible is like a map, no? Guide po natin ito. Guide po natin ang Bible. So, kung susundin natin ang mga instruction na sa Bible, through the help of the Holy Spirit, the Word of God, and our pastors, mentors, leaders, leaders na, tayo hindi matatahanan. So how do I receive God's instruction? The two most important ways in which God speaks His guidance unto our lives are through His Word. So through sa mga salita ng Diyos. So magbabasa tayo ng mga salita ng Diyos sa Bible lang natin makikita ang salita ng Diyos. He is in Scripture and by the leading of His Spirit. So dito lang po talaga natin yung makikita ng kapatid sa Bible. No? Ang mga instruction. Nare-receive natin yan. Now, why it is important to follow God? No? Because by obeying in all things, even the abundance, you are showing God that you willing and able to obey whatever He asks you. So, kasi doon kung tayo ay marunong sumunod sa lahat na pinag-iutos dito sa ating mapa sa buhay, map of the life, no? Itong Bible ang mapa natin, guide natin. Obedience to God is not only a way to worship Him, but a way to get closer to Him, prepare for whatever He leads you to and grow as a Christian. So, what are Jesus' instructions for us? No? Instruction ng sa atin, the heart of the victim is God. Number one, mag-abide din tayo sa Kanya. Mag-repent tayo sa lahat ng mga kasalanan. Number three, susunod tayo sa Kanya. No? So, ang pinaka na first three na magagawin natin. Mananatili tayo sa mag-abide sa Kanya. Mananatili tayo sa ating Panginoon sa faith natin sa Kanya. Ang mag-repent tayo sa mga kasalanan at tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon. No? Maraming mga verses po ang ating mabasa natin yan, no? Nandiyan sa Matthew. Matthew chapter 4, Matthew chapter 5, Matthew chapter 6, Matthew chapter 28, no? Sa pagsunod sa Panginoon. No? So, number 3 is be wise in your latter days. So, number 1, listen to counsel. Number 2, receive instructions. Number 3, be wise in your latter days. Sabi sa Proverbs chapter 4, verse 7, do not forsake wisdom, and he will protect you. Love her, and she will watch over you. So, tayo talaga ay hindi natin ito, no? Ang wisdom ay hindi natin ito pabayaan, no? So, ito ang magpuprotekta sa atin. Dapat yung wisdom ay ating sa puso, no? Kasi atin natin sa ating buhay. Para hindi tayo magdala ng bad. Wisdom is supreme. Therefore, that wisdom, though it costs all you have, get understanding. So, ito yung pinaka-supreme o final, no? So that kita buhay natin ang wisdom. The word of God is final authority in our lives. So, tayo ay sensitive sa mga upang tayo ay mas. No? What does the Bible say about be wise? A wise man fears the Lord and stands without. No, umiiwas sa mga kasamaan. Why it is important for us to be wise? When you make a wise decision, you keep your immediate needs in mind along with holding long-term perspective. So, talagang magkaroon tayo ng wise decision kung tayo ay i-priority natin, ibigyan natin ng importansya ang maging matalino tayo o maging wise tayo sa pag-decision. Use that faith in making choices that bring you joy. So, kung maayos ang ating pagdesisyon, no, dahil ginamit
natin ang wise, no? Maging wise tayo sa paggawa ng decision. Na ang good news, in addition, wisdom allows you to make better contribution to your community by balancing your needs and boundaries with those of others. So, sabi dyan, Proverbs 22 verse 68, it is the Lord who gives wisdom. Ang Panginoon nagbibigay sa atin ng katalinuhan, nagmumula sa Kanya. No? Ang strategy nagmumula sa Panginoon. From Him comes knowledge and understanding. He provides help and protection for those who are righteous, and He protects those who treat others fairly and guards those who are devoted to Him. So, kailangan tayo ay patuloy na nagtiwala sa Panginoon Diyos na si Lord lang talaga nagbibigay ng wisdom. At ang wisdom na ito ay makapagbigay sa atin ng katalinuhan, nagkaroon tayo ng wise na pag-desisyon, nagdindin natin. Ito yung nagbibigay sa ating protection, no? At maging pantay ang ating pagtrata sa kapwa kapag nandito ang good wisdom from God. So what are the promised blessings of the Word of God? Word of wisdom, promised blessings for obedience to the Word of God. So maraming mga promise na kapag tayo ay magkaroon ng sunod natin ang wise counsel, tayo ay magkaroon ng wise counsel, counselors, no? So tayo ay patuloy tayo na mag-seek ng wisdom from God, listen to counsel, and number 2, receive instructions, then be wise in your ways dahil si Lord ay magpropose sa atin, nagbibigay sa atin ng lahat ng mga blessings na hinihanda niya once na ikaw ay marunong sumunod sa Panginoon. The promised blessings for obedience to the Word of God, to the Word of wisdom, no? Maraming blessings. Also, to remember to keep and those things, walking in obedience to the commandments, shall receive help in their navel and marrow to their bones, and shall find wisdom and great riches of knowledge, even hidden places. So, ayun ang sabi ng Panginoon. Once marunong tayong umunawa sa kanyang salita at tayo ay makinig sa mga wise counsel at tanggapin natin ang instructions at apply natin ito sa ating buhay, ay may nag-aabang na mga blessing, mga rewards na promise ng Panginoon sa ating mga kapatid. So, huwag natin kalimutan, no? Be wise as a son and daughter of God. Apply the 3. Listen to counsel, receive instructions, and be wise in your life. Shalom, shalom mga kapatid. Nasa inyo lamang ang sa inyong mga kamay, ang mga desisyon, kung ito mga salita ng Diyos ay apply ba ninyo sa inyong buhay at ito ay meron nag-aabang ng mga biyaya sa inyong buhay, sa ating buhay. No? So, gawin lang natin ito, i-apply natin ito sa ating araw-araw na buhay at sundin natin ang salita ng Diyos, basahin natin, pag-aralan natin at susundin natin yung instruction ng Panginoon at meron nag-aabang ng mga biyaya sa mga taong marunong sumunod sa Panginoon. So, to be the glory po sa salamat po yan.